Samahan po ninyo ako na basahin ang tanong 110 at ang tanong at sagot 111. Ganito ang sabi, ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa ikawalong utos? Sagot, ipinagbabawal ng Diyos hindi lamang ang mga pangungupit at pagnanakaw na pinarurusahan ng maestrado. Subalit kabilang dito ang pagnanakaw ng lahat ng uri ng masasamang panlilinlang at mga kaparaanan kung saan nilalayo natin na angkinin ang mga pag-aari ng ating kapwa. Ito man ay sa pamamagitan ng dahas o tila na ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng madadayang mga timbangan, mga iba't ibang panukat, mga mapanlinlang na paninda, mga huwad na salapi, labis na pagpapatubo, o sa anumang paraan na pinagbabawal ng Diyos, maging ang lahat ng pag-iimbot, lahat ng pang-aabuso at paglulustay ng kaniyang mga kaloob. Tanong 111, ngunit ano ang hinihingi ng Diyos sa kautosang ito? Na isinusulong ko, sagot, na isinusulong ko ang ikabubuti ng aking kapwa sa bawat pagkakataong makakaya ko o maaari kong gawin at makitungo sa Kanya sa paraang nais kong pakitunguhan ng iba. At karagdagan din dito, tapat kong pagsisikapang magtrabaho upang mapawi ko ang kabigatan ng mga nangangailangan. At para lubos nating maunawaan ang ating teksto ng Lord's Day 42, tanong at sagot 110 at 11, sa natin ating Biblia sa aklat ng Lucas. Lucas Kapitulo 16, babasahin natin ang una hanggang 13 na talata. Luke chapter 16, verses 1 to 13. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala at isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. At kanyang tinawag siya at sa kanya'y sinabi, ano itong nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko yamang inaalis sa akin ng aking Panginoon ang pagiging katiwala? Hindi ko kayang magukay at nahihiya akong mamalimos. Naipasya ko na ang aking gagawin upang matanggap ako ng mga tao sa kanilang bahay kapag pinaalis na ako sa pagiging katiwala. Kaya nang tawagin niyang isa-isa ang mga may utang sa kanyang Panginoon ay sinabi niya sa una, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, kunin mo ang iyong kasulatan at maupo ka at isulat mo kaagad ang 50. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba, magkano ang utang mo? Sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, kunin mo ang iyong kasulatan at isulat mo ang 80. At pinuri ng Panginoon ang madayang katiwala, sapagkat siya'y gumawang may katusuhan, sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito ay higit na tuso sa pakikitungo sa sarili nilang lahi kaysa mga anak ng liwanag. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Huling talata, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga
kayamanan. Ang tanong na nais po ba ninyong malaman kung gaano po karami talaga ang inyong mga pag-aari? Na kapag sinuri pala nating mabuti, mapapansin nating mas marami po pala ang mga ito kaysa sa inaakala natin. Kasi hindi lamang po ito tungkol sa perang nasa bangko o sa perang nasa mga e-wallet account natin. Ang GCash, ang GoTime, ang CBank, CIMB na mga e-wallet account. Kasama rin po dito ang ating bahay, ang ating mga sasakyan, mga appliances, mga gadgets, mga damit, pagkain, at maging ang mga bagay na matagal nang nakatambak sa sulok o matagal nang nakatambak sa ating bodega. At madalas po nating nare-realize o napagtatanto ang dami po pala nating gamit kapag tayo ay lumilipat ng tirahan. Doon natin nasasabi, grabe, napakarami ko palang gamit na hindi ko naman pala talaga kailangan araw-araw. Na kapag nakita po natin ang dami nito, ang dami ng mga bagay na meron tayo, ay napapaisip tuloy tayo o napapatanong tayo na para saan nga ba ang lahat ng mga bagay na ito? Para saan nga ba? Saan ba ito magiging kagamit-gamit? Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ang nais ipaalala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ikawalong utos. Sinasabi roon na huwag kang magnanakaw. At sinasabi ng Catechism na hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng hindi sa atin, kundi ang itinuturo nito para sa atin ay kung paano natin dapat gamitin ang mga bagay na siyang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya rito sa Lord's Day 42, pag-aaralan natin ang paksang maging tapat na katiwala ng mga kaloob ng Diyos sa iyo. Ulitin ko, ang ating tema ay maging tapat na katiwala ng mga kaloob ng Diyos sa iyo. At sa ilalim niyan ay bibigyang diin natin ang 4 na mahahalagang punto. At ang una ay lahat ay mula sa Diyos. Lahat ay mula sa Diyos. Pangalawa, tayo'y tagapamahala, hindi tunay na may-ari. Tayo'y tagapamahala, hindi tunay na may-ari. Pangatlo, may layunin ang mga bagay na nasa atin. May layunin ang lahat ng mga bagay na nasa atin. At ang pang-apat, pinagpapala ng Diyos ang tapat na katiwala. Pinagpapala ng Diyos ang tapat na katiwala. Tingnan natin ang una. Ang lahat ay mula sa Diyos. Dito sa ating pag-aaral, ginamit ng ating Panginoong Hesus ang isang talinghaga. At isa sa kanyang ginamit ay ang picture ng isang katiwala. Isang taong inatasang pamahalaan ang ari-arian ng kanyang amo. Na siyang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Nasa talinghaga, doon sa verse 1, kung ating babalikan, Luke chapter 16, verse 1, makikita natin riyan ang isang taong mayaman
na nagtiwala ng kanyang ari-arian sa kanyang katiwala habang siya ay wala, siya ay umalis. Ngayon ang tanong, sino po ba ang tinutukoy rito ni Jesus na tunay na may-ari o nagmamay-ari ng lahat ng bagay? At ang sagot, wala pong iba kundi ang ating Diyos. Ang Diyos, ang may-ari ng lahat. At tinuturo sa atin ng salita ng Diyos o ng kasulatan na ang lahat ng bagay ay Kanya. Alam kong pamilyar na talata sa atin ng Psalm 24 verse 1 kung saan sinasabi roon ng sanlibutan at lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Kaya mga kapatid, malinaw po na hindi tayo ang may-ari ng kung anuman ang nasa atin ngayon. Tayo ay mga katiwala lamang. Sana malinaw yon. Tayo ay mga katiwala lamang. At bilang mga katiwala, dapat natin gamitin ang lahat ng mayroon tayo sa paraang nakapagbibigay lugod sa Diyos. Nakapagbibigay karangalan ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Halimbawa, kung meron tayong sasakyan, maaari po ba natin itong gamitin upang masundo o mahatid natin yung ating mga kapatid na nahihirapang makarating o makapunta sa ating iglesia? Pwede rin po ba nating ipagamit? Nung nakaraan kasi, ang sobrang init. Salamat sa Diyos, may mga kapatid tayo, nagdala ng mga electric fan. O kahit simpleng extension cord. Ipapahiram natin para magamit upang ito ay maging kapaki-pakinabang sa gawain ng iglesia. Kasi naman nakatambak lang sa bahay ninyo. Maging useful, maging kagamit-gamit pa yan sa iglesia ng Panginoon. Tignan ninyo yung nasa right side ninyo. O, ang dami pwedeng palitan. May mga bagay sa tahanan natin na maaring hindi na nagagamit. Pwede nating dalhin sa iglesia at magamit. Naalala ko tuloy yung aking lola, kapag siya ay mayroong bisita, pagka oras ng pagkain, ang nilalatag nung lola ko na yon is yung mga simpleng kubyertos, yung mga simpleng pinggan, kutsara. Yung lolo ko na pastor, pagka mga bisita niya, mga pastor din, tapos ang nagiging comment niya sa lola ko, bakit ito yung mga gamit na nilatag mo para kami ay magamit namin sa aming pagkain? Tapos titingin siya sa kanyang kanan kasi yung merong aparador tapos malaking mesa. Titingin siya dun sa aparador na puno ng salamin at nandoon lahat yung mga magagandang plato, mga baso, mga kutsara at tinidor. Sabi niya, aanhin mo yan. Anong magiging use niya? Madadala mo ba sa langit yan? Gamitin natin yan. No, minsan, sa bahay natin, daming nakatambak pero hindi nagiging kagamit-gamit. Minsan, pinapaisip tayo ng Panginoon yung tanong na, para saan nga ba yan? Minsan pwede nating isipin na may mga bagay tayo na pwedeng maging kapaki-pakinabang sa iglesia. Kaya sa huli, magandang tanong natin sa ating sarili, paano ko ba ginagamit ang lahat ng meron ako?
Para lang ba ito sa aking sarili o para ito sa karangalan o kaluwalhatian ng Diyos? Tandaan natin na ang lahat ng meron tayo ay sa Diyos, ay galing sa Diyos. Pangalawa, tayo tagapamahala, hindi tunay na may-ari. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang maging katiwala. Ito'y para po tayong mga manager. At ang isa pong manager ay tiyak na mayroong tungkulin at meron siyang sinusunod na gabay. Sinasabi ng may-ari sa manager, tayo yon, ito ang aking ari-arian, ito ang aking pera, ito ang aking kagamitan, at iba pa. Sinasabi niya, ipinagkakatiwala ko sa iyo, hindi ito sa iyo, pero malaya kang gawin ito sa paraang makalulugod sa akin. Hindi ba't ganyan din ang ginawa ng Diyos sa ating mga magulang? Unang magulang, si Adan at Eva, na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang lahat ng bagay. Malaya sila na kung ano man ang pwede nilang gawin. Nga lang, ito'y dapat na nakapagbibigay lugod sa Diyos. At ganyan din naman po ang itinuturo, ang sinasabi sa atin ng talinghaga dito sa Luke chapter 16. At doon nga sa verse 2, ang nangyari ay sinuri ang katiwala kung papaano niya ginamit ang yaman na siyang ipinagkatiwala lamang sa kanya. Na kung siya ay naging tapat ba o hindi sa pamamahala ng lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanya. At oo, mga kapatid, hindi man pare-pareho ang dami ng ating natanggap na kaloob. Iisa po ang katotohanan. Lahat tayo ay tumatanggap ng kaloob. Lahat tayo ay tumanggap ng mabuting kaloob mula sa Diyos. At bilang mga katiwala, ang sinasabi sa atin ng Diyos, maging tapat ka sa ipinagkaloob ko sa iyo. Tinatawag tayong gamitin ang lahat ng mga ito ng may katapatan, at hindi lang ng may katapatan, kundi ng makapagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay pinagpala ng pera, pinagpala ng maraming ari-arian, pinagpala ng kakayahan, tandaan mo sana, hindi lang ito para sa sarili mong kasiyahan. Hindi lamang ito sa iyong pansariling interes. May tungkulin ka, may tungkulin tayo na gamitin ang lahat ng ito para sa Diyos. At oo, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang magdesisyon, hindi ba? Binigyan niya tayo ng kalayaan kung kailan tayo bibili, kung kailan tayo mag-iipon, at binigyan niya rin tayo ng kalayaan kung kailan tayo magbibigay. Ngunit, huwag nating kalilimutan na sa likod ng lahat ng ito, sa likod ng kalayaan na ipinagkaloob niya sa atin, alalahanin natin, napakagandang paalala sa atin na hindi ikaw ang may-ari. Tayo ay katiwala lamang. Kaya tignan mo ang iyong sarili. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho o naghahanap buhay, na kapag ba tumatanggap ka ng sahod, tinanggap mo ang iyong sweldo sa 15 o sa 30, naiisip ba natin na ito'y galing sa Diyos?
O ikaw ay tumanggap ng komisyon, tumanggap ng bonus. Naiisip ba natin na ito'y galing sa Diyos? Parang si Mister, na inaabot ang buong sahod niya sa kaniyang misis. Hindi dahil siya'y mahina o hindi marunong humawak ng salapi o ng pera, kundi dahil siya'y nagtitiwala at kinikilala niya ang responsibilidad ng kanyang asawa sa pamamahala, sa pagbabudget. Kaya mga kapatid, ang Diyos, tatandaan sana natin, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para tayo ay makapagtrabaho. Siya ang nagbibigay ng talino para tayo'y makapagdesisyon ng maayos, at siya ang nagbibigay ng oportunidad upang tayo ay kumita ng malaki sa ating negosyo. Kaya wag po nating iisipin sana na ang lahat ay galing lamang sa ating sariling pagsusumikap. Sasabihin mo, kaya ko yan natanggap, kaya meron ako niyan kasi magaling ako. Kasi nagsumikap ako sa buhay. Hindi. Hindi, ang lahat ng mayroon tayo ay ipinagkaloob lamang sa atin ng Diyos. At sa lahat ng ipinagkaloob na iyan sa iyo, sa atin ng Diyos, meron tayong malaking pananagutan kung papaano natin ito ginamit. Kung papaano natin ito ginagamit. Tayo'y mga tagapamahala lamang. Hindi tayo ang may-ari. Pangatlo, may layunin ang lahat ng mga bagay na nasa atin. So ang tanong dito, mga kapatid, ano po ba talaga ang dapat gawin ng isang tapat na katiwala? Isipin nating mabuti. Ano po ba dapat ang gawin ng isang tapat na katiwala? Sa Luke chapter 19, talon lang tayo ng 3 chapter. Sabi sa verse 13, Luke chapter 19, verse 13, sinasabi riyan, mababasa natin, na tinawag ng isang mayamang lalaki ang kaniyang mga alipin at binigyan sila ng salapi. O ng mina, sinasabi riyan. Ang tagubilin niya, parang ganito, magnegosyo kayo habang wala ako. Yun ang payo. Yun ang wisdom. Magnegosyo kayo habang wala ako. Ibig pong sabihin, ang ari-ariang ipinagkatiwala sa kanila ay hindi upang sayangin o hindi para gastahin sa walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi rin para sa pansariling kapakinabangan at lalong hindi para ito ay kanilang itago. Sa halip, ito ay dapat gamitin ng may katapatan. Bakit? Dahil tiyak, sigurado, darating ang araw na ang kanilang Panginoon ay babalik. Para ano? Para sila ay suriin. Babalik ang Panginoon para sila ay hingan ng report, ng ulat, sabi diyan sa talata, sa mga talata na naka-indicate dyan, kung papaano nila ginamit ang mga ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At sa araw ng kanyang pagdating, ang tanong, at ang tanong rin para sa atin, matatagpuan ba niya tayong tapat sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos?
Ginamit ba natin ang kanyang mga kaloob para sa kanyang layunin o para lamang sa ating sarili? Iyan ang tanong. Hindi niya ito ibinigay. Ulitin ko. Hindi niya ibinigay sa iyo yan para sayangin. Para maging abala tayo sa pansarili nating ambisyon. Ibinigay niya ang lahat ng itong mga ipinagkaloob na ito sa iyo, sa atin, para sa ikasusulong ng kanyang kaharian. Sabi nga ng Catechism, sa question and answer 110, ipinagbabawal ng Diyos lahat ng pang-aabuso at paglulustay ng kaniyang mga kaloob. Ibig niyang sabihin, o ibig nitong sabihin, mga kapatid, ang lahat ng mga kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi yan para sa sarili mong interes. Hindi niya ito ibinigay para lang ipunin o para lang gastusin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ibinigay niya ang lahat ng ito para magamit natin, magamit mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Kaya habang wala pa ang Panginoon, gusto niya tayong makita na tapat na ginagamit ang lahat ng kaloob na ipinagkatiwala niya. Magamit ito para sa Kanya. Para sa kaluwalhatian niya. Pero ang nakakalungkot, bakit parang mas inuuna pa natin ang sarili nating luho? May budget tayo para sa magarang cellphone. Pag nilabas nyo yung mga cellphone ninyo, mga naka-iPhone, mga nakamamahaling gadget. May budget tayo para sa mga subscription sa Netflix, sa Spotify. May budget tayo para bumili ng bagong outfit tuwing tayo ay sasahod. Gusto natin, meron tayong nabibili ng magandang damit, bagong damit. May budget tayo para kumain sa samgyupsal. May budget tayo para magkape sa Starbucks. May budget tayo para mag-online shopping sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Araw-araw may dumarating na parcel. At kahit travel goals sa iba't ibang bansa, ang dami mo nang napuntahan. Pero pagdating sa pagtulong sa nangangailangan, pagdating sa pagsuporta sa mga gawain ng Diyos, tahimik na lamang tayo. Kasi, ubos na eh. Wala na tayong maibigay para sa gawain ng Diyos. Sa Luke chapter 19, verse 15, mga kapatid, bumalik ang hari. Bumalik ang hari upang maningil ng report mula sa kanyang mga alipin. Ang isa, ayon sa verse 16, ay naging tapat. 10 ulit ang naidagdag mula sa ipinagkatiwala sa kanya. Sa verse 18, ang isa na may 5 ang naibalik. Ngunit sa verse 20, tingnan natin mabuti, may isa na walang ginawa. Anong ginawa niya? Tinago niya ang kaloob at hindi ito ginamit para sa layunin ng hari. At ano ang naging hatol sa kanya ng hari? Tinanggalan siya ng lahat. Sapagkat hindi siya naging mabuting katiwala. Mga kapatid, darating ang araw
Nahaharap tayo sa ating hari, ang ating Panginoon, ang hari ng mga hari. Ano po kaya ang sasabihin niya sa atin ngayon? Masasabi po kaya niya, "Well done, thou good and faithful servant," or faithful steward? Mabuti, tapat, at matalinong alipin. Makikita po ba niya na seryoso natin, na seryoso tayo sa pagpapalawak ng kanyang kaharian? O baka ang masasalubong niya sa atin ay punong-puno tayo ng kasakiman. Mas inuuna natin ang ating mga sarili kaysa ang layunin ng Diyos. Ang ating masasalubong niya, madadatnan niya yung ating pag-aaksaya sa maraming bagay na hindi naman kailangan. Madadatnan niya tayo na marami tayong kakulangan. Hindi tayo naging tapat sa ating pagbibigay sa iglesia. At ang nakakalungkot, kapag hindi tayo nagbibigay ng tapat para sa gawain ng Panginoon, ang nasasagasaan rito ay ang mga higit na nangangailangan, ng mga kapatid natin na higit na nangangailangan. Lalong-lalo na ang tatlong lingkod ng Diyos na nangangaral sa atin. Nais kong sabihin na hindi nakakatanggap ng marangal na sahod ang ating tatlong minister, na kung saan sila'y tahimik na nagtitiis, na nagsusumikap na ipangaral, madala ang mabuting balita ni Kristo para sa atin kahit mahirap, kahit masakit. Sa mismo pang kongregasyon, kung saan kanilang pinangangaral ang mabuting balita, ay doon sila hindi nakakatanggap ng marangal na sahod. Isipin nating mabuti. Ano po kaya ang kanilang nararamdaman sa marami nating kakulangan? Sa hindi natin tapat na pagbibigay para sa iglesia. Pero yung pang-apat, ang sabi, pang-apat na ating punto, maging hamon sana sa atin, pinagpapala ng Diyos ang tapat na katiwala. Alam nyo, noon, kasi ako noon, galing ako sa Fundamental Baptist. Hindi ko po alam sa iba sa atin. Yung iba, alam ko, galing sa Pentecostal. Yung iba, galing sa Baptist. Yung iba, galing sa Foursquare. At nadatnan nila, naging kasanayan nila, yung sila'y nagbibigay ng ikapu. Tithes. At yung ganong kinagagawian sa atin, talagang makikita sa atin yung kagalakan, yung malasakit. At kahit hindi natin alam, talagang mayroon tayong pananampalataya. Kasi sinasabi ng Malakay chapter 3 verse 10,
kapag hindi natin ibinigay yung ating ikasampung bahagi, ang sabi ng salita ng Diyos, ninanakawan ninyo ako. So nakita natin noon na ang pagbibigay ay isang pribilehiyo. Isang paraan para pasalamatan ng Diyos. Pero tila habang lumalalim, habang tumatagal lumalalim ang ating pagkaunawa sa katuruan ng biyaya, unti-unti namang nawawala ang ating sigasig sa pagbibigay sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Ito'y dahil o baka ayaw nating ulitin ang maling kasanayan ng ibang simbahan. Maganda na sanang starting point yun eh. Yung pag-iikap po, dati talagang pagsahod. Magkano sahod ng isang employee? Let's say 15,000, tumanggap siya sa 15. Itatabi niya na kagad yung 1,500. Magandang starting point na sana yun eh. Pero mula nung nalaman natin na, hindi pala tama yung tithing, hindi pala ganito, ganyan ang tamang pagbibigay. Parang naiba. Mga kapatid, huwag sana nating talikuran ang mahalagang prinsipyo na ang pagbibigay ay bunga ng pasasalamat natin sa Diyos. At hindi ito tungkol lamang sa percentage. Hindi lamang ito tungkol sa 10%, sa 15%. Hindi ganon. Ang pagbibigay natin ay tungkol ito sa malaking pagtitiwala natin sa Diyos. Ang pagbibigay ay pagkilala natin na ang lahat naman ng nasa atin ngayon ay galing lahat sa Diyos. At tatandaan natin, wag mawawaglit sa atin na ang Diyos ang ating provider. Ang Diyos ay mapagbigay na Diyos. Na kapag tayo'y nagbibigay sa Kanya ng may katapatan, o nagbibigay tayo ng buong puso sa Kanya, para sa Kanyang gawain, tandaan natin, lalo niya tayong pagpapalain. Sabi nga ng kasulatan, anumang ating ihasik, siya rin nating aanihin. Na kapag nagtanim tayo ng katapatan, aani tayo ng pagpapala ng Diyos. Ganito rin ang turo ni Jesus sa atin, sa ating binasa na scripture reading. Sa Luke chapter 16, sabi niya sa verse 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakasala, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ang ganap na katuparan ng ikawalong utos. Ng utos na huwag kang magnanakaw. Dahil si Kristo ang ating tunay na tagapamahala. In spiritual perspective,
ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya pinabayaan ni isa sa kanyang mga hinirang. Na siya bilang ulo ng iglesia na patuloy na nangangalaga, na mamahala sa ating lahat. Alam natin na siyang siyang tunay na tagapamahala, na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa panikala ng kasalanan at pagiging makasarili natin. Na sa kanyang sakripisyo, itinuwid niya ang ating maling paggamit ng mga kaloob ng Diyos at binuksan niya ang daan upang tayo'y muling maging tapat na katiwala ng lahat ng pinagkatiwalaan sa atin ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng mabuting balita ni Kristo, tinawag po tayo, mga kapatid, na magbagong buhay. Gamitin ang lahat ng ating ari-arian, ang lahat ng ipinagkaloob niya sa atin, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakanan ng kanyang iglesia. Dahil ito'y magsisilbing patotoo natin na mayroon tayong pag-ibig, malaking pag-ibig sa Diyos. Alang-alang kay Hesukristo. Pag-ibig sa gawain ng Diyos. At lahat ng iyon, nakaugat ang lahat ng iyon sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa mensahe na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Kami lubos na nagpapakumbaba sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo. Tunay na aming puso ay naging makasarili. Pawang ginagawa lamang namin ang aming sariling kasiyahan at hindi ang makakabuti sa iyong iglesia, makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At tunay na kami ay nagkasala ng pagnanakaw sa iyong harapan. Subalit salamat o Diyos sapagkat dahil kay Hesukristo sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, kami natubos sa pagkakasalang ito. At hindi lamang sa ikawalong utos, maging sa iba pang kautusan, kami natubos sa pamamagitan ng ginawang pagliligtas ni Hesukristo para sa amin. Kaya bilang aming pasasalamat, O Diyos, nawa ang lahat ng mayroon kami, makita namin na ito'y galing sa iyo at ang lahat ng mayroon kami ay iyong gamitin para sa iyong kaharian, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Tulungan mo kami, O Diyos, na ito'y aming sikap na magampanan sa tulong at sa iyong biyaya. Sisikapin namin na maibigay ito ng may katapatan, na ito'y mapamahalaan namin ng may katapatan. Tulungan kami sa bagay na ito, sapagkat wala kaming magagawa sa aming sarili kung wala ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.